Sabi, ayon dito sa pahayag ni Amy Marcos, sa mga nasa Kongreso, nagigil na magsampa ng impeachment case laban kay VP Inday Sara, magsilbing paalala ito na ang gusto niyong paglaruan ay ang demokrasya. Ang mga hakbang na ito ay kabastusan sa pasya ng bayan at resulta ng eleksyon. Isang paghahamak sa boses at karapatan ng mga sambayanan sa pagpili ng kanilang leader. Yun na nga, ando na tayo, pumili sila ng leader, yung mga Pilipino. Kaso, yung iba nagreklamo. Nabudol daw sila. Nagkamali daw sila. Kailangan kasi ang leader na ilalagay natin dyan, ay yung matino, hindi yung tatanga-tanga, hindi yung lulutang-lutang, hindi yung tagapagtanggol ng kulto, hindi yung iiwan ka, sa panahon ng iiwan ka, hindi yun yung leader na kailangan natin. Ang kailangan nating leader, yung may utak, yung gumagalaw, hindi yung natutulog. Hindi ko maintindihan dito kay Amy Marcos, bakit ganito siya ganito siya magsalita, no? Ganito siya makapagtanggol. Dito sa na to, sa Vice President na to. 'Di ba? Halatang-halata naman ng Vice President kung titingnan mo yung wala naman talagang nagawa. Wala naman talagang pagmamahal sa bansa. Oo, pinili siya ng mga Pilipino. Pero, asan yung pagmamahal niya sa mga Pilipino? May pagmamahal ba siya sa bansang ito? Ayun yung tanong eh. Meron ba? Wala. Hindi ko alam kay Amy Marcos. Ano bang dapat dito kay Amy? Amy, wag ka nang magtanod ka na lang. Ha? Hindi ka nababagay. Isa ka pa, hindi ka nababagay maging senador dyan. Dapat talaga ma-impeach po ito si Sara. No? Hindi naman, ipinapatupad, gusto lang po ng Kongreso na ang mamuno sa bansa, matino. Diba? Ito yung kasunod. Alalahanin ninyo ang tagumpay na naitala ng kanyang boto ay ang pinakamalaki sa kasaysayan. Yun na nga pinakamalaki sa kasaysayan ayon sa'yo. Pero marami namang nagreklamo ngayon. Kasi wala daw siyang silbing Vice President. Take note, walang silbi ha. Anong pake ng mga Pilipino kung siya yung pinakamalaking boto? Pero wala namang nagawa. Parang Ruben Padilla lang. Nag-number 1. Pero nagmumukbang lang sa Senado. Tagahatid ng mga nag-walk out dyan. Sige nga. Paano yan? Dapat ito si Ruben Padilla at Amy mag-celebrate sila. No? Si Amy, si Ruben Padilla, si Vice President. Celebrate sila kasi sila yung pinakawalang nagawa sa bansa. Pwede namang i-celebrate yun eh. Diba? Naghahamon ba kayo sa 32 million o naghahanap kayo ng gulo upang hatiin ang bayan na may napakaraming problema sa kasalukuyan? Yun na nga yung nilagay nyo dyan, gumagawa ng problema. Si Sara Duterte gumagawa ng problema. Bumabanat sa gobyerno. Nagtatrabaho siya sa gobyerno pero bumabanat sa gobyerno. Tanggalin ang gumagawa ng problema. Amy Marcos, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka kung mag-isip? Bakit ganyan ka kung mag-isip? Magrarap tayo. Bakit ganyan ka kung mag-isip? Wala kang isip. Agoy. Hindi po ako marunong mag-rap Pasensya na, Amy. First time ko lang mag-rap. Bakit ganyan ka kung mag-isip? Wala kang isip. So yun lang po yung natin dito kay Amy. Anyway, proceed na po tayo dito sa pinaka-topic natin. Ayan patungkol dito sa kay Kibuloy po. Okay, Kibuloy na tayo. Kibuloy.
Oy, shoutout kay Maria Freth. Magandang hapon po. Nel, papaano nasabi ng Pangulo na hindi talaga sumuko si... Ma'am Tamura, shoutout Ay, toto. Paano nasabi ng Pangulo na hindi talaga sumuko si Kibuloy? Tingnan natin yung mga explanation nila dito. Kibuloy? Nel, papaano nasabi ng Pangulo na hindi talaga sumuko si Kibuloy? Yes, Ella, para nga kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi sumuko si Apollo Kibuloy. Ayon sa Pangulo, napilitan lamang na lumabas si Kibuloy dahil malapit na ang mga pulis sa kanya. Napilit. Natural. Andun, wala ka nang matatakasan Nasa ilalim ka ng lupa Oh. Hindi ka naman pwedeng tumagos. Natural, mapipilitan ka. Haharapin mo na lang. 'Di ba? Susuko ka na lang kunyari. Kasi no choice ka na No choice ka na. Parang ang nangyari noon, may sinabi kasi si Kibuloy noon na hindi daw siya susuko. So parang kinain niya yung tain niya. Sinukan at tinainan niya, kinain niya. Sabi niya, hindi daw siya papahuli ng buhay, di ba? Pero bakit buhay ka pa ngayon? Ano daw nagsayang ang boto para sa 3B, Binoy, Bato, Bongo. Ano daw? Tuloy natin. The question that is being asked constantly kagabi pa hanggang ngayon, nag-surrender ba o nahuli? I think that's a legal question, pero ganitong iniisip mo, hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng gusto. Ang pagkaintindi ko, ang pag-surrender, pag sinabing surrender, I don't know, maybe the legalists can explain this. Pero ito pag surrender ka, legal dapat. Hindi yung basta-basta ka na lang magpapakita. Oy, surrender na ako, sorry na, ganyan. Dapat legal yung pag-surrender mo. 'Di ba? Na ang mamamagitan diyan, lawyer. 'Di ba? Oo. Sasabihin ng lawyer, eto na po, dinideklara na namin ngayon na si Kibuloy susuko na. Pero walang ganun Bigla na lang lumabas sa ilalim ng lupa. Wala pong ganun. Di ba? Hindi, kung sinasabi nilang sumuko, hindi po legal yung ganun. Pagkaintindi ko, ang surrender, kapag wanted ka, ang surrender, pupunta ka sa police station. Yes! O sa, ewan ko, sa prosecutor, I don't know kung saan. Sabihin, to an official authority. Sasabihin, nagsusurrender na ako. Alam ko, may court order na, may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Tama. Inilatag rin ni Pangulong Marcos ang timeline. Tama naman yun. Diba? Tama yun. Wala, no choice ka na. Sabi mo, son of God ka. Ba't hindi ka makatagos? Sino yung nakakalaro ng dito? Lumang Counter-Strike. Mag-ano ka? No clip ka, no clip. KO! Na mga pangyayari bago ang paglutang ni Kibuloy. Ayon sa Pangulo, bandang alas 8 o alas 9 ng umaga kahapon nang makatanggap siya ng impormasyon mula dito nga sa mga contacts na nais nang sumuko ni Kibuloy na wala ng kondisyon maliban sa hiling nito na dapat may presensya. Hindi ka na talaga magbibigay ng kondisyon kung alam mo sa sarili mo, mahuhuli ka rin. Magbigay ka ng kondisyon, mahuhuli ka. Diba? No choice nga. Pwedeng ladies choice. Pero ang tanong dito, si Kibuloy lang ba yung nandoon sa area na yon or may mga kasama pa siya? 'Di ba? Paano na yung 4 na mga maliliit? Nahuli din ba yun? Kasama niya rin ba doon? So mamaya malalaman natin kasi bibigyan naman natin ng reaksyon yung pagharap ni Kibuloy sa publiko Bibigyan po natin ng reaksyon yan maya-maya. Siya ng Armed Forces of the Philippines. Pumayag naman si PBBM at dito na siya nag-utos na magpalipad ng C-130 papuntang Davao Airport para sunduin na si Kibuloy. Inihayag rin ng Pangulo. Sana all. Bakit mo susunduin si Kibuloy kung God naman siya, Panginoon siya, pwede siya mag-teleport. Teleport ka na lang sana.
Gamitin mo yung power mo. Power ba? Power. Oh. na siya ang nag-utos Nahuli lahat. Okay. Sige, anyway, mamaya bibigyan naman natin ng reaksyon yan. Oo, kasi para klaro po tayo, ano? Yan. sa PNP na huwag titigil hanggat hindi nahahanap si Kibuloy. Dahil instruction ko sa kanila, etong last time, sinabi ko, pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha na ninyo siya. And that's exactly what they did. Ayon sa Pangulo, walang request ang Estados Unidos sa ngayon na extradition sa religious leader. Tiniyak rin ni PBBM na walang special treatment kay So, tama nga yung sinabi ni Arlene Stone na magkakasama nga sila. 'Di ba? Magkakasama nga sila. So, 'di ba? Sinasabi niyong fake news yung tao, si Arlene Stone. Magkakasama naman pala. Sino yung ano ngayon? Uto-uto. Kibuloy. Yan muna ang ating update. Balik sa Ella. Nel, ano ang naging participation ng AFP sa sinasabing pagsuko ni Kibuloy? Kasi may ilang impormasyon na nagsasabi na sa AFP talaga siya nag-surrender. Ang nabanggit ng Pangulo dyan, Ella, pagtutulungan niya ng mga law enforcement agencies. Ito ay isang normal operation ng pagtutulungan. Pero sabi nga niya, ang nabanggit niya kanina, pinuri niya itong police operation dito sa compound ng KOJC at yung paglutang nga nito ni Kibuloy at nasa kustodiya na ngayon ng PNP. Ella. Nel, ito bang si Kibuloy ay mananatili sa PNP Custodial Center? Hindi pa natin alam, Ella, bagamat ito nga lang nagbigay lang ng pahayag ang Pangulo ukol nga dito sa development na ito kay Apollo Kibuloy, Ella. Alright, maraming salamat, Nel. So, ano yan, Kibuloy? Sabi mo, ikaw yung may-ari ng kaluluwa. Tapos, ang humuli sa'yo ngayon, yung pag-aari mo. Di ba yung mga pulis, sabi mo, milyon-milyon yung bilyon-bilyon yung tao sa mundo. Pag-aari mo lahat yung kaluluwa niyan. Ang nakakahiya dito, yung Panginoong tulad mo, kiniklaim mo na Panginoon ka, hinuli ka ngayon ng mga pulis, di ba pag-aari mo yung mga kaluluwa ng mga pulis? Bakit hindi mo sila makontrol? Oh. Sabi ni Ronnie, may isa pang malaya na dapat makulong din nasa Davao. Relax lang po, tinatrabaho po yan ng ating gobyerno, mahal na Pangulo. Dahan-dahan lang ang proseso niyan. Diba? Yung pumuprotekta kay Kibuloy, na sinasabi nung isa, nasa langit daw si Kibuloy, ng Vice President, sinasabi din nung tatay, alam ko kung nasan si Kibuloy, pero hindi daw niya ituturo. Lahat ng pumoprotekta kay Kibuloy, may may mararating yan. Diba? Eto na ngayon. Bigyan po natin ng reaksyon itong fake news na taong animal na to. Itong tarantadong inutil na to. Bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong kukupal-kupal na to. Kupal to eh. Diba? Kupal to. Pwede pagbigyan natin ng reaksyon ng animal na to. Ha? Putang ina mo ka, bayad-bay. Gago ka. Diba? Puro na lang pagkontra sa gobyerno ang inyong ginagawa. Puro kayo ganun. Putang ina mo ka. Sampaling ko yung utak mo eh. Ito po. Bigyan po natin ng reaksyon. Kanina nga ho nag-post si Abalos na sumuko na daw si Pastor Kibuloy. Hindi po totoo yon. Ang totoo po niyan ay hindi po sumuko sa PNP kasi pinalalabas nila na nahuli daw or kung ano-ano man ang sinasabi nila. Hindi po nahuli ng PNP, hindi po sumuko sa PNP. Ito po yung sumuko sa AFP, sa sundalo. Okay? Ang tanong, legal ba? Kung pagbibigyan kita, yung pagsuko ni Kibuloy na sinasabi mo dyan, legal ba yan? Kasi ang alam ko, pag may kaso ka, may warrant ka, isusuko ka dun sa pulis. Diba? May lawyer ka, mamamagitan sa inyo. Yun. Susuko ka dun. Pero dito kasi, corner na si Kibuloy, no choice na siya. Ladies choice. Pinas News, shoutout Diba? No choice na. Natural kahit sino, haharap ka talaga. Papalabasin yung sumuko ka kasi isa lang yung daanan eh. Corner ka na eh. Natural.
Wala ka namang power na tumagos. Animal ka talagang bayad bay kaputang ina mo. Okay? Particular na sa ISAP. Okay? So ito po, linawin natin. Ang ISAP po kasi, pag nagtrabaho yan, tahimik yan. Sa kanila, sumuko si Pastor Kibuloy at sila po ay isosurrender po nila sa kapulisan bilang kautusan ng korte. Kasi tandaan po natin, ang mga sundalo ay hindi po pwede makialam sa pagdating po sa mga korte-korte, dapat po nag-implement yan ang pulis, ang PNP. Kaya nga po, Ano ang katibayan nitong kupal na to na talagang si Kibuloy ay sumuko? Anong katibayan kaya nito? Alam nyo, hindi nyo lang matanggap na ang trabahong ginagawa ni Torre sampal sa inyo. Kasi binabash nyo siya noon, ang sabi nyo mapapahiya ka, Torre. Pero sampal sa inyo yan ngayon, kayo yung napahiya. At ngayong babalik ka rin nyo. Ay nako, nakakahiya naman. ito lang, paalala lang po, lalabas dyan, bida-bida na naman, si Abalos, bida-bida na naman, si Marbil, at syempre, ang yawang si Torre, bida-bida na naman. Pero isang katotohanan dito, napahiya po si Torre. Malinaw po, napahiya si Torre, at yan po ang sinasabi ng mga taga-KOJC. Kaya nga sinasabi natin, tagumpay. Sino nagsasabi? KOJC lang naman. Pero, ang sinasabi namin, kayo yung napahiya. Mas marami kami kumpara sa inyo. Kayo nagsama-sama, mga tanga pa. Oh, kami mismo sinasabi namin na pahiya kayo. Lahat kayong mga garbage creator, mga bayarang, mga animal na mga vlogger kayo, napahiya kayong lahat. Sino may sabi? Kami. Kayo, ganun din yung sinasabi nyo sa kapulisan. Ilan lang kayo. Oh, nabibilang lang. Okay, salamat po sa 191 thumbs up natin dyan. Oh, tuloy natin to. Tagumpay po. Anong ibig sabihin nun? Tagumpay in a sense na totoo ang sinasabi ng mga taga-KOJC. Hindi po nagtatago sa loob ng KOJC si Pastor Kibuloy. Sumuko po siya sa AFP, sa ISAP. Again. Alam nyo, wag po tayong maniniwala sa mga kuto na to kasi ang paniwalaan natin kung ano yung ano talaga, kung ano yung kapulisan natin, kung ano yung mga sinasabi nila. 'Di ba? Doon tayo. Ito ano naman to eh. Kumbaga pangkanto lang to eh. Maniniwala ba kayo sa kanto-kanto lang? Pangkanto lang to eh. Naghahatid ng fake news. Kasi napahiya sila. Pahiya na kayo, hindi nyo na kayang baliktarin yan. Alam mo, bayad ba, isa kang malaking kahihiyan. Oo. Totoo yan, himasriha si Kibuloy. At ito pa, ako'y naniniwala na lahat ng gumawa ng fake news, kasinungalingan, ay talagang makakasuhan ito. No? Masasampahan ng kaso, lalo na yung dada na yan. Ay, naku, dada. Nagbanta-banta pa yan si dada eh. Tapos si Jay Guevara, pakita ko lang sa inyo. Ayan yung palamuning baboy ni Kibuloy. Yan. Naku, maganda ka na, Jay Guevara. Anyway, libre naman yung kain sa kulungan, Jay Guevara. Wala namang problema yan. Masarap yung ulam sa kulungan. Putang inang mukha yan, no? Animal kang hayop ka. Baka wala mo talagang silbi. Oh. Yan, si Jay Guevara. Isa ring yan, fake news. Turuan ba naman yung ating mga kapulisan na mag-ano na lang daw? Tawag nito? Pumatay na lang daw ng tao. 'Di ba? Tapos ang gawin pa ay alam mo yun, pumatay ng tao at maging pusher daw. Animal ka? Utang ina mo ka? Gago ka? Tuturuan mo yung pulis ng ganun? Gawain mo yan, Jay Guevara, putang ina mo. Tapos tuturuan mo yung kapulisan ng kabubuhan mo. Tandaan mo, pulis yan. Pulis yan yung tinuturuan mo. Ikaw palamunin ka lang ni Kibuloy. Animal ka. Diba? Screenshot niyo yung mukha, i-post niyo sa Facebook niyo. Tamo, grabe yung dito niya Sampalin ko yung taba mo eh. Bobo. Ito pa yung nakakatawa. Papakita ko sa inyo. Wait lang ha. Papakita ko sa inyo ha.
meron tong yung uncle niya, babarilin daw po si ano, babarilin daw po, minura ng uncle ni J. Guevara si General Torre, no? At babarilin niya daw po. Babarilin daw ng uncle ni J. Guevara si General Torre. Papakita ko sa inyo yung picture. Magugulat kayo dito. Grabe, babarilin niya daw talaga. Oo. Papakita ko sa inyo. No, oy, yung mga mata niyo, wag kayong kukurap ha. Eto na. Bumunot ng baril. Yung uncle ni J. Guevara. Bumunot ng baril. Ay putang ina. Ang galing-galing. Ano yan? Ano to? Ano to? Isa pa to. Palamunin tong animal na to. Utang ina mo ka. Babarilin mo si General Torre tapos water gun yung gamit mo. Ay, nako. May mga sira. May sira sa utak itong animal na to eh. Diba? Kung si J. Guevara ay ganito, yung uncle naman niya, o tiyuhin niya, ay ganito. May sira. Ay, nako. Natatawa ako talaga. Promise. Hindi ko naman to dapat pinapansin, pero natutuwa lang ako. Kasi babarilin daw po. Minura pa si Torre. General Torre, minura niya. Oo, tapos gaganon-ganon niya ng mga baril niya, oh. Utang ina. Di ka na nahiya, ang tanda mo na, naglalaro ka pa? Laruan ng mga bata yan, ba't mo pinaglalaruan? Ha? Grabe. Anyway, proceed na tayo dito kay Bayad Bay. Oo. Ang inang mga yung binibigyan natin ng reaction, may mga sira sa utak. Tahimik po ang ISAP na hindi po nila i-claim yan, hindi po nila sasabihin yan dahil po sila ay simple lang magtrabaho. Pero kaya nga magandang nangyari kasi po sa ISAP, hindi ho, ang mga taga-ISAP po kasi mga profesional. Yan po ay mga talagang nakita natin, hindi po dumaan ang dugo dahil sa kanila po dumaan. Pero kung kay Toriano, di kaya kay Marvin, po. May nag-comment dito, baril-barilan? Baril ba yan? Parang tanga. Tanga talaga yan. Ituloy natin. Kita nyo naman kanina, 10,000 ang pinadalang mga kapulisan. Kung sa kanila po yun, malamang sa malamang, gulo na ho ang nangyari, madugo na ho. Ganito ang tanong ng iba. Sandali. Di ba dahil sa pagpe-pressure ni Torre kaya sumuko si Kibuloy, si Pastor Kibuloy? Hindi po. Planado na po yan. Sigurado ako, hindi ko pa po alam. Sigurado ako na yan po ay planado na ni Pastor Kibuloy. Malamang sa malamang, hindi ko po ito personal na kaalaman ha. Malamang sa malamang ay meron na po silang kasunduan before ng AFP o ng ISAP. Hindi natin alam. Pero for sure, Gumagawa na naman ng kwento ang animal. Hindi mo pala alam eh. Hindi mo pala alam, so chismoso ka. Nagchichismis ka lang. Pinapalamon mo ng chismis yung mga manonood mo. Hindi daw niya alam eh. Malamang sa malamang. Pero yung sinasabi niya, hindi totoo, walang kasiguraduhan. Chismis. Pagka lalaki mong tao, chismoso kang animal ka? sure, sabi nga ni Pastor Kibuloy noon pa, hindi naman niya tatakbuhan ito. Sinasabi niya, sa tamang forum lang, sa tamang mga tao lang. Oh, ba't tumakbo si Kibuloy? Ba't nagtago? Ha? Pero no choice na siya, lumabas. Kasi corner na. Ba't nagtatago? Tamang forum naman yun ah. Korte naman yun ah. O ba't nagtatago? Putang ina mo ka. Sabi may nag-comment dito. Akala ko dati matino banat bay. Matino ka pero sira ka din pala. Di kasi noon binabanatan niya si Kibuloy. Pero nung nabagsakan siya nito, ayun biglang baliktad. Diba? O press one kayo. Sinong nakaalala nun? Binababoy niya si Kibuloy noon. Tapos gulat kayo no? Biglang bumaliktad no? Biglang pinuri-puri na si Kibuloy. Minahal na niya si Kibuloy. O daming ano dyan oh. O yan oh, mga nag-press one oh. Alam nila yan oh. Problema po kasi ngayon, kung dumaan po sa PNP yung pagsuko, hindi natin alam kung saan idediretso.
si Pastor Kibuloy. Di ba sinasabi niya, mga Amerikano ang gusto magpahuli at Amerikano ang nag-utos sa kapulisan natin? Malamang sa malamang, kinuha na po siya at dinala na sa Amerika. Kaya nga po sumuko na lang sa sundalo. Sigurado, meron na silang kasunduan na hindi sila isusuko sa Amerikano. Yun lamang po ang gusto ni Pastor Kibuloy. Tamo. Anong karapatan ng ating mga kasundaluhan na makipagkasundo? Alam mo, hindi pwedeng makipagkasundo si Kibuloy sa ating mga sundalo. Wag kang tanga. Diba? Napakabobo mo talaga ba, Banat Bay? Siguro ang ating sundalo, pwede lang tumulong, mag-guide. Pero ang sasabihin mo, doon sumuko at makikipagkasundo. Sampaling kita eh. Kibuloy. Hindi yung bungo mo yung sasampaling ko, ha. Yung utak mo mismo para maalog. No, pag sampal ko, ibabypass ko yung ano, alam mo yun, yung utak mo, gaganunin ko. Diba? Okay, shoutout po kay Mamels 1971, ha. Ibig sabihin, tagumpay po yung pinaplano ni Pastor Kibuloy na Lumunok pa ng laway ang animal. harapin ang kaso sa Pilipinas. Hindi yan ang issue. Ayaw lang niya na sa Amerika. Kasi sa Amerika, alam naman natin kung anong gagawin sa kanya. Malamang sigurado, baka palabasin na tumakas siya ng laban dahil gusto siya mawala ng Amerika. So, Hindi mamamatay yan! Hindi mamamatay yan si Kibuloy. Kahit ilang bilyong taon pang mabuhay yan, siya yung may-ari ng kaluluwa. Hindi mamamatay yan si Kibuloy. Makapangyarihan yan. Ano ka ba? Wala ka bang tiwala sa Panginoon mo? Tangina mo, pakabobo mo talaga. Wala po siyang tiwala kay Kibuloy. Lakay Music Lover, shoutout ah. Powerful yan. Kibuloy yan eh. Diba? Pag pinindot niyan yung vibrator, imanit ako na say. Gaganon talaga. Anyway mga pre, no? Proceed tayo sa next topic natin. Wala mang kwenta tong tao na to. No? Tatangat-ang magpaliwanag. Diba? Ipipilit niya talaga yung kanyang kasinungalingan eh.